Ito seryoso tayo dito at meron na naman tayong iiwasan ay sana huwag makarating dito sa atin yan. Bagong sa variant ng COVID, mga kapuso, XEC naman ang pangalan. Nasa linya po natin, Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health. Asek, magandang umaga po. Hello, Asek. Magandang umaga Melo sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood. Opo, Asek, ipakilala nyo nga po sa amin kung ano po itong bagong sub-variant XEC kung tawagin na ito. Ano po ito? Asek? Yes, Melo, napakaganda ng pagkasabi na ipakilala. Ang DOH, una sa lahat, paliwanag natin, ang COVID-19 ay talagang ganyan. Marami siyang mga bagong variant na lilitaw-litaw tapos malalaos. Bago ko ipakilala yung latest na Starlet, hindi yung Starlet, ay latest na variant. Akala ko, akala ko cellphone bago. Sabi ni Joyce dito, parang cellphone naman yan, nagpapalit ng modelo. Pwede rin. Pwede rin. Kasi ganun yan. Pagkatapos, after a while, nalalaos siya. O, di ba? Naalala niyo nung Mayo, ang pinaka-hot na hot pinag-uusapan natin, si Flirt. Di ba? Si KP2 and KP3, di ba? Napansin niyo, biglang nawala na lang sa nalaos kasi hindi malala yung epekto ng variant na yon. In fact, itong ipapakilala natin na bago, si XEC variant, una ho siyang nakita na kumakalat sa Germany, sa Alemanya, noong Agosto, mga ilang buwan lang nakalipas. Tapos nung tinignan namin yung datos, ayon sa Germany, 13% lang, 13% ng mga kaso. Sabi nga nila, minority variant to na umiikot doon. Ngayon, bakit nagkaroon ng interest? Bakit sinabi ng mga scientifico kailangan bantayan? Kasi napansin po nila na mabilis yung mukhang mabilis yung paghawa nitong XEC. Pero yung kanyang epekto doon sa katawan ng tao, hindi siya nagiging sanhi ng malubhang sakit. Hindi na ospital, hindi nagkakaproblema. Tumako naman tayo ngayon dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. Meron bang XEC? Wala ho tayong nakikita. Kung ang ating mga kapuso ay nagtataka bakit dumadami ang ubo at sipon, una sa lahat, ang sinasabi ng datos natin hindi nga dumadami. Pero sabihin na natin, napapansin ng mga kababayan na parang nangangati-ngati yung ilong ko ngayon. Ano mo kasi na pupunta na tayo sa panahon ng amihan o sa Pilipinas, yan ang tawag natin na taglamig, kahit hindi naman siya ganun kalamig. Now, pag nagbago ang panahon, nagkakaroon ng iritasyon. Hindi siya XEC, hindi siya COVID-19. Wala tayong nakikita na ganun. At kahit magkaroon tayo ng XEC, kung makapasok man po yan, babantayan natin kasi ayon sa datos sa ibang bansa, hindi naman siya malala. Okay, hindi ito yung Delta variant. Asek? Ay, hindi. Malayong-malayo ka, Melo. Yung Delta variant, pag sinabing ako mismo, may mga kamag-anak ko ay kinamatay Delta variant. Kasi nagkaubusan ng oxygen. No? Yan yung nakakatakot nagkaubusan ng oxygen, nakapila sa emergency room. Alam po namin sa DOH na pag binabanggit namin yan, parang nasa sariwa, no? Yung mga sugat, mga namatayan sa atin, kasama na ako doon, yung ating mga kamag-anak, kaibigan, hindi ho ganyan si XEC. Nakapon na si COVID-19 ng mga bakuna. Hindi na siya kasing bagsik nung panahon na yon. Kaganda nung sinabi nyo, may bakuna. So kaya pa ito kung halimbawa itong XEC na ito ay makatawid dito sa atin. Sapagkat ang sinasabi, Asek, ito daw po yung pinangangamba nila yung papunta sa winter. Baka ito po'y kumalat ng kumalat. Asek. So, actually, Melo, maganda na banggit mo yung salita na winter, no? Kasi una sa lahat, wala tayong winter sa Pilipinas, no? Opo. Ang pinakamalamig sa Metro Manila, 21, 20 degrees, tuwan-tuwa na tayo nagja-jacket. Pero pag kinumpara mo yan dun sa mga bansa sa Europa, ay talagang umabot sila ng 0, 1 degree centigrade, parang nasa ref. Mahalagang usapin yan dahil kapag lumalamig ang panahon, mapa Europa man o mapa Manila, nagtitipon-tipon ang mga tao, nagsasama-sama. Sa kanila, dahil sobrang lamig sa labas, pumapasok sila sa loob, di ba? Sabi nga nila sa America, chestnuts roasting on an open fire. Wow, kasi Pasko na. Merry Christmas! Diba? Kasi yun yung kanta dahil pag Pasko, winter. At habang nag-roasting sila, nagpapasahan din sila ng virus kasi magkakatabi sila. Tayo naman, wala tayong open fire, meron tayong ihawan dahil Pasko na at nagkakaroon ng party. At pag tayo ay nagsama-sama, kung hindi tayo maingat, ay maaaring magpasahan ng mga virus. Ngayon, paano tayo mag-iingat?
meron tayong sakit, pass muna tayo, Mars, wag muna tayo makiparty para wag natin ipasa. Face mask, compulsory ba? Hindi na po, voluntary. Ngayon, nakatingin ako na sakali ako. May babae sa bangketa, naka-face mask siya. Nag-iisa siya naka-face mask, pero protection yun. Hindi lamang para sa kanya, ngunit para na rin sa mga katabi niya na voluntary at maganda. Naku, kung alam ng ni ate, pinag-uusapan ko siya, maganda yung pagkasuot ng face mask niya kasi lapat na lapat sa ilong at sa kanyang baba. Ayun, ayos pala yun. So ganito, sabi nyo hindi naman ganun kalala pala ito kung sakaling tumamat makapunta dito sa atin pero wala pa naman. Sana wag na talagang makarating dito sa atin, ano po, at di na rin kumalat dyan sa Europa. Teka, ayun ba nga mga vulnerable na tinatawag natin, pag tinamaan yan, baka naman sila naman talagang delikado. Asek? Magandang punto yan, Melo. Ako rin po, ang nanay ko ay 78 years old, no? May dementia, nasa bahay na alagaan. Kapag alam ko ho na may mga ganitong panahon na kumakalat ang mga virus, kahit ba sila ay hindi malala para sa atin, medyo binabawas-bawasan ko yung malapitang beso-beso. Bumabati pa rin ako, nagmamano ako, pero naghuhugas muna ako ng kamay, nag-alcohol, bago ako lumapit sa nanay ko. So, yung mga ganun hubang kilos, yan ay magiging protektibo laban sa mga virus para yung mga mahal natin sa buhay na vulnerable, yung mga matatanda, yung mga batang maliliit, mga mahihina pa ang resistensya, ay maiiwasan nila yan. Opo. Sige po. Asek, salamat po sa paliwanag at sa pagpapakalma tungkol dito at saka siyempre yung paalala sa pag-iingat sa lahat ng mga karamdaman sa panahon ganito. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Welcome. Magandang umaga, Melo. Good morning. Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health.